O, di ba ikaw si Trililing? Kapag nagtatanong ka, grabe, napakagaling. Ngayon kami naman ang magtatanong sa'yo ito, dapat mong sagutin. Kung masama pala ang taong ito, bakit gusto mo siyang makatandim? Ngayon hindi ka pinagbigyan, tahol ka ng tahol. Sino maniniwala sa'yo, yung kambing? Hindi na kami naniniwala sa kudita mo. Noon kalyado mo si Aquino. Yung binabayad sa'yo magkano? Ganyan din ang ginawa mo kay Gloria. Pagbibintangan na kurakot pero nasaan ang ebidensya? Pinapatalsik nyo siya. Ngayon ang pumalit isa ring walang konsensya. O nasaan ang independensya? Kung kaya palang sirain ng isang tao ang demokrasya. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, sinasabi mo ba na nakaani na kayo kahit kakatanim pa lang? Tinanim nyo ngayon tapos maya-maya inanin nyo na, nako katangahan. Kami nga nagtatanim kami, hindi naman kami nakaani kahit umabot na sa 1 taon at ilang buwan. Naka-fentanyl ba to, nako iwan. Yung sinasabi niya hindi niya alam. Matino ba talaga to? Yan ang ating katanungan. Kasi tingin ko parang nagmana sa mga vlogger niya na puro katangahan. Yung live streamer ni BBM ang kapal ng labi, parang baboy na puno ng kapangitan. Tapos sasabihin niya, intindihin na lang si Duterte kasi matanda na, wala na sa katinuan. Hoy, hinayupak na vlogger, mahiya ka naman. Si Duterte nga matalinaga magsalita, humanga pati mga kasundaluhan. Yung Pangulo mong bangag, yung sinasabi niya malayo sa katotohanan. Yung mga sinasabi niya mismo hindi niya maintindihan. Yung gagawin niya hindi niya alam. Yung mga nagdudruga ngayon pinapakita pa sa social media, lantaran. Bumalik na naman yung mga nakawan sa daan. Tapos nirep ang mga kababaihan. Yung nalulung sa droga tapos pinatay ang asawa, sa panahon niya yan. O ano ang ginawa niya, di ba wala siyang pakialam? Kaya kahit anong sabihin nyo, Duterte lang sa kalam. Tapos yung sundalong kanin, aso mo pala yan? Wow! Nakakainis naman. Pumunta sa Congress para magbintang. Hindi man lang kinuntimp nitong mga bubong congressman. Quadcom matalino daw pero mukhang bayaran. Nako, ang layo nyo mag-imbestiga kay Miriam. Pasalamat kayo, hindi ako party list ng Makata ng Bayan. Sasabihin ko talaga sa inyo, Mr. Chair, ang nais natin dito ay katotohanan. Pero hindi natin yan makakamit kung hindi patas ang mga katanungan. Pwede ba natin malaman sa resource person kung saan niya iniimbento yan? Kasi ako kaya ko rin gumawa niyan. Kung hindi naman yan galing sa bangko, so paano mo yan papatunayan? Bubong Quadcom, pinapasalita lang ang magdalo para manira ng pangalan. Kapag naglabas ng peking ebidensya ang resource person, wala man lang katanungan. So paano natin maklarify ang katotohanan? Yung hearing nyo parang nagbablog lang. Kapag kaming mga vlogger ang nagsasalita, tanggal ang inyong kayabangan. Sinasabi ng resource person, drug lord ang pamilya na yan. Wala man lang nagtanong, pwede mo bang ibigay ang ebidensya para mapatunayan? Hindi ito hearing, ito ay chismisan. Napakabubo ng ating mga congressman. Kung ako lang si General Luna, pinagsasampal ko na yan. Tapos pinipilit magpirma ng waiver. Tanga ka ba, Mr. Barber? Uminom ka na lang ng beer kasi mukha ka pang may hangover. Yung sinasabi mo, sos, na over. Kung bubuksan ang bangko, bubuksan lahat. Hindi yung buksan lang ang isang tao porke nagsasalita ang taong walang binatbat. Tapos sasabihin ng mga bobo, pirmahan mo na lang ang waiver kung wala kang tinatago.
Putang ina, kahit abogado pa ang tanungin mo, yung nag-aakusa dapat ang magpapatunay. Kasi yung inaakusahan, ang gagawin lang niyan, maghintay. Gusto nyo ng anis? Sige, mag-open bank kayo ng sabay-sabay. Hindi porket nagbibintang kayo, lahat ng gusto nyo, susundin na ni tatay. Kayo nga siguro mismo, hindi kayo mag-open bank kahit pa mamatay. Kahit ano ang paninira nyo kay tatay, hindi kami magdududa kasi nakikita nyo naman ang pinapagawang malalaking tulay. Doon kayo magpa-open bank sa malaki ang budget pero wala man lang magandang proyektong naibigay. Puta, pundo pa ng PhilHealth ang gagamitin sa infrastruktura kaya manggigigil ka talaga habang buhay. Tapos ito pa si Inday Sara tinatawag na Inday Lostay. Kasi nga daw yung confidential funds hindi niya mahimay-himay. Kaya nga tinatawag na confidential funds and intelligence funds kasi sekreto yan. Ginagamit ang pundo na yan para kumuha ng intel para malaman ang kasabwat ng congressman. Kung sino-sino itong mga nagkikidnap ng mga kabataan. Tapos itong mga vlogger gustong i-explain ang confidential funds. Saan ka makakita ng intel na i-reveal? Ang masasabi ko sa mga vlogger dyan, mag-aral kayo ng filosofiya kasi kitang-kita ang inyong kabubuhan. Tsaka nga pala, binanatan ka ni Noli de Castro. Wala ka daw isang salita. Bakit daw? Sinabi mo, sasayang ka ng waiver, tapos kinukontra mo. Kaya binira ko siya. Oy, sabi ko, Noli, ikaw ang pinaka-inutil na vice presidente ng bansa eh. Magsasalita ka na hindi mo alam. Alam mo ba kako na yung waiver ni Presidente Duterte? Matagal niya nang ginawa yun. Nung 2016 pa, kinover mo pa nga kako ko. Di ba nagbigay ka ng waiver? Tanda mo yung waiver? Kaya lang hindi ka ako nirelease kasi joint account. Yung isa, anak niya. Kaya yung bangko, hindi nirelease. Pero sa totoo lang, pinarelease niya pa rin. Ang laman ng kanyang bangko ay 15 or 16,000 pesos lamang. Kung sa tingin ninyo na may violate na batas yung isa ninyong resource person, bakit hindi ninyo sinight in contempt? Bakit yung mga bisita ninyo, yung resource person ninyo, hindi nyo gusto yung sagot dahil ayaw tumugon base sa inaantay ninyong tugon, kino-contempt ninyo? Bakit yung di umanong nagpresenta ng dubious, fake o spurious bank record hindi nyo sinight in contempt? Meron yata kayong kinikilingan, meron kayong tinititigan at meron kayong tinitingnan lamang. Hindi patas ang ginagawang pagdinig dyan sa Kongreso.